Okay guys, maraming diabetes dito sa Pilipinas. So ang tanong, ano ang pinaka-importanting simptomas ng diabetes? Ready na kayo? Let's start! Good day again guys, this is Dr. Ivan Gonal, your internist and your endocrinologist. Here in this page and in this channel, we try to educate people regarding diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. If you're new here, welcome po. And if you've been here before, thank you again for visiting our page. Okay, recap lang po. Ano nga ba ulit yung diabetes? Diabetes ay isang kondisyon kung saan mataas ang inyong blood sugar. Be it fasting man yan or postprandial, yung pagkatapos mong kumain. Kapag hindi nakokontrol ang inyong pong diabetes, nagkakaroon ka ng komplikasyon. Most common na mga komplikasyon, diabetic retinopathy sa mata, diabetic nephropathy sa kidney, kaya nga nadadialysis yung mga ibang pasyente, heart disease, stroke, and yung mga neuropathy. Isa yun sa mga most common cause ng amputation o napuputulan ng paa. Now, marami pong tanong dun sa ating mga comment sections. Ano nga ba yung pinaka-importanting bantayan na simptomas ng diabetes? Magandang tanong yan ah. Tingnan nga natin kung ano yung mga simptomas ng diabetes nga. Based sa libro po, ang parati po namin nababasa sa pinag-aaralan namin yung 3Ps. Polydipsia, polyphagia, polyuria. Ibig sabihin nito, madalas kang mauhaw, madalas kang gutom, and palaihi po kayo. Ang nangyari po kasi yung kinakain nyo, hindi ma-absorb ng katawan ninyo ng maayos. So para sa kanila, parang gutom pa rin ang inyong mga cells. Kaya parating gutom, parating uhaw. Nangyayari naman sa parating pag-ihi, yung sugar na dapat nasa muscles natin or nasa ibang organs, napupunta dun sa ihi. Kaya mas madalas umihi ang isang diabetes. And kung nakikita mo sa urinalysis, +1, +2, +3, +4, usually yung glucose o sugar nila sa ihi po nila. So guys, check nyo parating yung urinalysis nyo kapag may sugar ha. Other symptoms ng diabetes, nanlalabo po yung paningin nila, pumapayat yung mga pasyente po natin. Although madalas marami rin po tayong mga bibigat na pasyente. Mabagal gumaling ang sugat. Yun, check nyo parati po yun. Nagmamanhid yung mga paa at kamay. And of course, madaling dapuan ng sakit. Kasi pag ikaw ay diabetes, mas mababa ang immune system mo. But to answer the question, ano ba yung pinaka-importanting simptomas ng diabetes? Okay, ready na kayo? Drum roll please! Wala. Again, wala po. Dok, anong ibig sabihin wala? Ang pinaka-importanting simptomas ng diabetes is walang simptomas. Most often than not kasi walang nararamdaman po yung mga pasyente po natin. Nakikita na lang sa mga blood test nila, ayun, mataas na po yung blood sugars nila. So since most common symptom of diabetes is no symptom at all, ano kailangan mong gawin? Ayun, dito po pumapasok yung mga regular checkups or mga regular laboratory test po natin. Naku Dok, so kailangan na po ba ako magpa-blood test? Siyempre guys, titingnan nyo pa rin po kung ano yung mga risk factors nyo na pwedeng magpunta sa inyo po dun sa diabetes. May video na rin po ako regarding that. Ilagay ko na lang sa description dito or dito sa taas natin. But again, just so you know, ito po yung mga risk factors na kailangan nyo bantayan para masabing ikaw ay dapat na magpa-test ng blood sugars mo. May family history po kayo, kamag-anak nyong malapit or kamag-anak nyo pong malayo may diabetes. Ikaw ay mabigat or malaki ang iyong tiyan, laging pagod or tamad or sedentary yung iyong lifestyle. Ikaw ay nagkaroon ng history ng pre-diabetes or yung borderline diabetes or meron kang gestational diabetes or diabetes ng pagbubuntis. Mahilig sa matamis or processed food or kapag may nakita kang itim dito sa iyong batok or tinatawag nating acanthosis nigricans. Siyempre, isama nyo na rin po yung age mo dyan pag nasa 40 years old ka na or above. And of course, meron kang mga ibang sakit, yung mga high blood or yung mga may cholesterol problems. Itong mga to kasi, madalas na nadadamay rin po yung sugar nila. Magkakaroon silang diabetes over their lifetime. So kapag meron ka mga risk factors na to, ayun guys, kailangan nyo na po talaga magpa-blood test sa inyong diabetes. Kasi nga, remember, most of the time, walang simptomas ang mga diabetic. Kailangan po nilang ipacheck via blood test kung ayun, meron na nga sila kasi nga, meron silang risk. Yung risk factors na sinabi ko nga. So, to anong blood test yung papagawa ko ulit? Simple lang naman guys, fasting blood sugars lang naman. Usually, nadadamay din po yung HbA1c or yung blood sugar sa nakaraang 3 buwan. And sometimes, meron po kaming postprandial blood sugar. Ito yung painumin ka muna ng matamis tapos i-check yung blood sugars mo after 2 hours. Uso po ito usually sa mga buntis. Pero may mga instances na ginagawa din po namin yun. In short, blood test lang makikita mo na. Pag napapansin mo over time, over 6 months, 1 year, or 2 years, tumataas yung blood sugars mo, always take note. Kailangan mag-double time ka. Baka mapunta ka na dun sa diabetes. Kasi guys, mas importanteng mahuli mo kaagad, mabigyan mo kaagad ng gamot or lifestyle change para hindi ka na umabot dun sa diabetes and of course, hindi ka na umabot dun sa mga komplikasyon niya. O yun guys remember, the most important symptom of diabetes is no symptom at all. I think that's it. If you have questions and concerns, please comment nyo lang po sa baba. We will try to answer them as much as we can. And of course guys, like, share, and subscribe para mas marami tayong matulungan.
This has been Dr. Ivan Godal, your internist and your endocrinologist, signing out.